Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Papalapit pa lang po ang eleksyon, mukhang meron na pong nanalong isang politiko dahil po sa wala na po siyang makakalaban. At itong politiko nito, mukhang siya uli po ang mauupong speaker dahil nga wala po siya makakalaban dahil pinadisqualify po ng COMELEC yung kanyang makakalaban na supporter po ni Pangulong Duterte. So ito alamin po natin kung bakit po natanggal sa listahan yung makakalaban ni Speaker Romualdez at ano po yung naging grounds para tanggalin po siya sa listahan. So ito, panoorin po natin itong balitang to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to, pero hindi na po natin ipi-play ng buo yung balita dahil soundbites na lang po dahil umiiwas po tayo sa copyright dahil galing po yung balitang to sa ABS-CBN na nagka-copyright po ng kanilang mga video kaya soundbites lang po yung ating gagamitin. Pero para sa inyong mga reference, pwede nyo pong panoorin yung YouTube channel o yung balita nito sa ABS-CBN para ma-confirm po ninyo na totoo po yung balitang ito. So ito, panoorin po natin itong balitang ito. Inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na ang kumandidatong makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista ng unang distrito ng Tacloban ay hindi rehistradong botante. Ayon kay Garcia, ang pangalang Romilda Bacale ay hindi na isinama sa inimprentang balota dahil sa distrito. Ginawa ni Garcia ang paglilinaw kasunod ng ilang tanong sa social media kung bakit wala ang pangalan ni Bacale sa balota. Ibig sabihin, walang makakalaban si Romualdez sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, ibinasura ng Election Registration Board at Korte ang pagpaparehistro ni Bacale at itinuturing na itong final and executory. So, yun po. Base sa balita, wala na pong makakalaban si Martin Romualdez sa pagkakongresista sa kanyang lugar dun po sa Tacloban. Ang nakakapagtaka lang dito, paanong nag-file yung kanyang makakalaban na supporter ni Pangulong Duterte kung hindi naman siya rehistrado doon. Di ba parang nakakapagtaka na imposible namang hindi alam nung nag-file ng candidacy na hindi siya, yung mga requirements ba, di ba? Siyempre dapat alam mo muna ano yung requirements mo bago ka mag-file ng certificate of candidacy. So napaka-imposible naman na hindi niya alam na hindi siya residente or hindi pa siya valid voters po ng distrito na yon. So mukhang marami nagsasabi kasi na mukhang minekos-mekos at mukhang nakikipagkuntsabahan daw itong COMELEC dito kay Martin Romualdez. Siyempre, alam naman natin na ang power of the purse is nasa Kongreso. So kung mauupo bilang speaker uli itong si Romualdez at malamang sa malamang, siya uli yung mauupo. So matatapos niya yung 6 years term niya parang presidente, no? Talagang mukhang siya yung nangangarap na maging presidente or vice presidente dahil lang ang gusto niya maging term is 6 na taon. So posibleng matupad yung kanyang pangarap dahil kung ganyan nga wala siya makakalaban, so most likely siya uli ang mauupo bilang House Speaker. So nasa atin pa rin kung magpapatuloy yung pagiging speaker niya. Ito kung lahat ng mga congressman na todo sip-sip sa kanya, mapapalitan, pwedeng may lumaban sa kanya na ibang pwedeng maging House Speaker. So medyo ang pag-asa na lang ng taong bayan para mapalitan itong si Speaker Romualdez, kung may uupo natin yung ibang mga kongresista at matanggal natin yung mga dating congressman na todo sip-sip dito sa kay Martin Romualdez at sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ngayon, yung unang grounds para hindi daw tanggapin yung pangalan ni Romilda Bacale dahil daw hindi daw ito rehistradong sa lugar kung saan yung distrito nito ni Martin Romualdez. Kasi nakakapagtaka lang, di ba, na bakit imposibleng hindi niya alam kung ano yung mga basic requirements sa pagtakbo
bilang kongresista. So, dapat doon pa lang in-establish niya. So, bakit sinasabi ng COMELEC na hindi daw siya registered voter doon sa lugar na yon? So, doon pa lang medyo questionable na kagad yung tanong kasi hinihintay pa natin dito yung side ni Romilda Bacalde kung ano ba yung magiging reaction niya sa naging hatol ng COMELEC. Kasi pwede naman niya i-apela yan. Yung nga lang kasi final executory na eh. Kumbaga nagbaba na kagad ng hatol yung korte at ang COMELEC and Bank na disqualified na po itong si Romilda Bacale. So, pwedeng totoo na tumakbo siya na hindi niya alam na hindi siya rehistrado or kulang yung kanyang requirements. Or pwede talagang minekos-mekos talaga para manatili sa pwesto itong si Martin Romualdez. At pagdating ng 2028, mukhang talagang sasali to sa presidential election. Pero dahil nga ang makakalaban niya si malaking posibilidad si Sara Duterte, so hindi pa tapos yung mission niya na siraan pa ng siraan itong mga Duterte. So, magpapatuloy pa rin po yung investigasyon, lalo na sa mga Duterte. Yun nga lang, nasa ibang paksa natin yung impeachment. Pag-uusapan din natin yan kung bakit malaking factor na makabalik si Martin Romualdez sa pagiging speaker. Kasi kung siya pa rin yung mauupo speaker, di ba? Pwede niya pa rin i-pursue yung impeachment. So, lilipas lang yung 1-year ban dahil isang taon lang naman yung ban ng impeachment. So, pagdating ng 2026, pwedeng uling i-submit uli, i-refile uli yung impeachment. At doon sigurado gugulong na. Pero kasi sa panahon natin ngayon, medyo malabo na gumulong yung impeachment dahil nga kapos na sa oras yung mga mambabatas natin. Lalo na yung mga congressman, siyempre tatakbo rin yung ano yan eh. Tatakbong mga re-electionist yan, nagbabaka sakali dahil lalo na ngayon si Martin Romualdez at posible na siya uli yung maupo. Ngayon, kung itong mga kongresista natin ay makakabalik, so tiba-tiba na naman sila. Mukhang, kumbaga, ano naman yung luho nila. Diba? Masusustentuhan na naman yung mga luho nila kung si Martin Romualdez pa rin yung mauupo. Kaya magpupursige ngayon yung mga kongresista natin na mangampanya ng todo sa pamamagitan ng AKAP. So, sasakyan nila yung issue ng AKAP dahil yan yung pinakalegal na basihan, legal na proseso ng pag-vote buying, sabi nila. Ngayon, saka na lang sila babawi sa impeachment kapag nakaupo na yung mga datihang kongresista. Kaya nga, napaka-importante na magiging boto ninyo, bote natin, sa mga congressman na tandaan nyo lang naman kung sino yung mga kongresistang todo sip-sip dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. So, nasa sa inyo yan kung ibabalik nyo pa yung mga kongresista na yan at matuloy o yung kahit naman may tuloy nila yung impeachment, hindi naman uusad o hindi naman nila makapatanggal si Vice President Sara Duterte. Kaya ang pinakaano lang talaga nila dito, purpose lang nila rito, is masiraan lang yung mga Duterte. So magkakaipitan lang sila rito ng dignidad dahil nga kahit sa munting ng anggulo, napakababaw ng impeachment complaint na nilagay o sinama nila dun sa reklamo nila kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman talaga ganong kabigat dahil ang magpapasya pa rin naman kung totoo o hindi yung sinasabi ng betrayal of public trust yung COA. Nagbigay na ang COA ng kanilang report na sinasabing walang nagastang o walang maling ginasta ang OBP at ang DepEd pagdating sa confidential funds. Kaya itong mga makakaliwang sympathizer na to, ang iniipit ngayon ay yung mga kongresistang kasama nila doon sa Committee on Good Governance. Yung Committee on Good Governance naman, dumidistansya na. Sinasabi nila na sila ay recommendation lang ang pwede lang ibigay at hindi sila yung magpapile. So itong mga makakaliwetin na to, na sympathizer, ay nagfile na, ngunit wala silang makuwang suporta sa mga chairman ng Committee of Good Governance.
Kaya medyo nagtatampururot na rin ngayon yung mga makakaliwa na 'to at ang, kanilang sentimiento ngayon, masyadong mabagal daw yung pagkausad ng impeachment. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging ikikilos nitong mga tambaluslos na 'to dahil sa ano na, papalapit na yung election period. So, talagang maiipit dito yung mga bata ni Romualdez. Iipitin sila ng mga makakaliwete dahil akala nila magkakampi na sila laban kay Sara Duterte. So, yun ang antayin natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.